Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Isang mapagpalang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin ngayon ay sumusubaybay na sa ating pong programa. And once again, ay welcome po dito po sa ating programang The Baptist Lunch. Good afternoon, North, South, East, and West corners of our church. And of course, sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga nanay, at sa lahat ng mga young people, magandang tanghali sa inyong lahat. And of course, sa lahat din ng ngayon ay nakatune in na, walang iba kundi ang mga tatay. Ito ay inyong araw, kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. Southeast family, magandang tanghali. At ganoon din po ay magandang tanghali sa lahat ng mga men rescuers ng aming area at Southeast Chosen Generation and Southeast Prayer Warriors. And of course sa lahat po ng mga kapatiran pa namin sa aming po area, magandang tanghali po sa inyo lahat. Mami Shome and Baby LG, magandang tanghali po sa inyo. Higit sa lahat, magandang tanghali sa aming mahal na pastor. Dahil alam ko makakasubaybay yun, pero hindi ko lang alam kung naka-open siya ngayon. Yan. Magandang tanghali mo, Pastor Hill. At enjoy your flight and take care. At we're praying for you. And of course, besides me, ay ang mga co-host ng ating pong programa. Ngayong pong tanghali po na ito. Magandang tanghali, Sir Noel and Sir Rudy. At belated happy birthday. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na muli ay nagkasama-sama po tayo sa programang ito. Usapang panglalaki, no, leader ng tahanan. Kaya nga napakahalaga na talagang kinakailangan natin bilang mga leaders ay mapuspos tayo ng salita ng Diyos. Magandang tanghali din po sa aking pamilya, kay Sister Cynthia at and of course sa aming dalawang anak, kay Pauline at kay Tricia, na nasa trabaho sa oras na ito at naway ingatan kayo ng Panginoon. At maging sa aming area, ang West Bank family, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa mga masusugid nating taga-subaybay ng programang ito. Of course, kasama na natin yung ating mga tatay, no? Si Sir Jeffrey Onsat, kasama na po natin ngayon sa ating programa. And of course, si Sir Cesar Dehos, kasama rin po natin. Gayon din po yung ating mission sa Quezon. Si Sir Gomer Marciano. Magandang tanghali, Sir Gomer. And of course, yung mga kananayan natin, no? Dito na rin po ang ating taga-subaybay din po, si Sir Gabi Hacker Pagba. Magandang tanghali sa iyo, Sir Haki. At and of course, marami po kaming hinandang pagpapala po sa inyo ngayong tanghaling to. Kung kaya, huwag po kayong aalis at ipasa nyo po ang mga link at para marami po tayo matulungan. And of course, mag-comment po kayo sa ating comment section. Isang malaking tulong po para sa amin yan, yung mga comment po ninyo sa ating comment section. So, huwag po kayong aalis at tuloy-tuloy po ang ating programa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lahat ng mga viewer natin at lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay na nagtatrabaho at ngayon ay nakasubaybay sa atin. Naka-break time sila at yung iba naman ay sadyang nasa bahay upang abangan tayo. Hindi lang siyempre yung mga tatay, kundi yung mga nanay din na nakatutok at ang buong pamilya. At napakaganda na ang programang ito ay patuloy na tangkilikin natin sapagkat ito'y hahamon upang lalo pang mas mapabuti natin ang ating pamilya. Amen? Napakahalaga na nauunawaan ng bawat tatay at mga nanay at maging ng mga kabataan ang responsibilities ng bawat isa. Kaya wag po kayong aalis at tangkilikin po natin, subaybayan ang programang ito hanggang sa matapos ang programang ito. At magandang tanghali siyempre sa aming area, ang mga Central family. At nakita ko may mga kasama na kami dyan. At siyempre doon din sa aking magandang asawa, Arog. Magandang tanghali sa iyo at sa aking mga anak na nandyan ngayon kasama mo. Okay? Amen. Ang hangarin po ng programa po na ito, no, para sa lahat ng mga
kapatiran po natin at mga bisita na nabahagian ng link at napasahan ng programang ito. Ang hangarin ng programa po na ito ay hindi para mangbaba ng tao, kundi para tumulong sa tao. At narito po ang The Baptist Lunch upang ipahayag ang prinsipyo mula sa salita ng Diyos at natatanging nanggagaling sa salita ng Diyos lamang. At hindi po namin ibinibigay ang aming sariling opinyon. Kaya narito po ang Biblia, which is the final authority ng ating buhay, na kung saan ay nagiging batayan ng bawat kilos, ng bawat kaisipan at ng bawat galaw ng bawat tao. Kaya yan po ang ating pong sinusunod dito, ang Biblia, at nakikita nyo naman, lagi ang nakabukas sa lahat ng programa natin. Nagbabanggit tayo ng mga verses at doon tayo nagbubulay-bulay. Gumagamit tayo ng buhay ng mga tao, ng ating mga forefathers upang siyang maging magandang halimbawa para po sa atin. Kaya sa lahat ng mga tatay na nakikinig ngayon, ang pinakamaganda ay ibaba po natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Palambutin natin ang ating puso at palambutin natin ang ating isipan upang sa gayon pumasok ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay meron sariling opinyon, ay malaya nyo pong i-practice ang inyong opinyon. Ang tanging amin lamang ay ang trabaho ay mahayag ang salita ng Diyos. Kung gaano kaganda ang sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lagi po natin tatandaan na ang programa po na ito ay hindi patungkol sa relihiyon, kundi ito po ay patungkol sa biblical education. Alright? So once again, sit back, relax, and enjoy as you watch your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Alright? Narito po tayo sa usapin. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya sa mga tatay na nakikinig, no? Maganda ang ating pag-uusapan ngayon. It's all about the mentor and the protege. Yan, ang bihira. Maganda ang mentorship at ang discipleship pag pinagsama mo yan, Sir Rudy, no? Nasaan si Lola Pugs na rapture? Maganda ang mentorship at ang discipleship kapag nangyari yan. No? Kaya nga itong istorya ni Elijah at ni Elisha ay ating papalakasin dito sa ating programang The Baptist Lunch. Sa kadahilanan, mga kapatid, patapos na ang taon ng Year of Commitment. Patapos na ang taon. Malamig eh. Kailangan natin ng mainit eh. Patapos na ang taon ng Year of Commitment, mga kapatid. Ang lahat ba ng mga tatay ay nagkaroon na ng commitment na sila ay magiging mentor sa kanilang anak. Not just only sa kanilang anak, kundi sa kanilang pamilya. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, napakaganda ng istorya na itong dalawa na ito. Kanina nga nag-uusap-usap po kami tatlo at binabahagi ko po sa kanila, si Elisha ay may ipagmamalaki naman eh. He is a wealthy farmer. Bira, tsaka noong unang panahon, pag sinabi mong farmer ka, hindi ka nangungupahan sa lupa. Dito ngayon, yung mga farmers natin sa ating bansa, nangungupahan sa lupa eh. Pero ngayon, noong unang panahon, mga kapatid, hindi ka nangungupahan sa lupa. At kapag sinabi mong ikaw ay may lupa, may capital letter L-U-P-A yan. Lupa talaga yan. Mabihira. Hektarya ang lawak yan. And yung laki ay hindi mo. Talaga, ibig sabihin, during those times, in the Bible times, kapag meron kang sariling lupain, ay ikaw ay somebody. Remember Abraham, di ba? Kaya nga nag-away sila ni Lot. Sa sobrang dami ng ari-arian. Pati mga, hanggang ngayon, nangyayari yan. Sir Rudy, Sir Roy, mga kamag-anak, nag-away. That's right, brother. Nag-away-away sa lupa. Di ba? Ngayon, alam nyo na kung ano yung pinupunto ko, mga kapatid. Kaya ko po sinabi yan. Kumbaga, pwede sabihin ni Elisha, I have my own background. I have my own things. I have my own this. I can own this. I can own that. I have everything. Pwedeng sabihin ni Elisha po yan. Pero alam niyo po ba, si Elisha, sa punto ng buhay niya, ay hiningi niya ang isang klase na kung saan walang patungkol sa material na bagay.
kundi patungkol sa spiritual. Sabi niya, give me the double portion of thy spirit. Diba? Yeah. Yun ang pinakamagandang tagpo sa buhay nilang dalawa ni Elijah sapagkat nakita po mga kapatid ni Elisha, si Elijah, na, what do I mean is that ang ipinakita ni Elijah kay Elisha ay puro kaayusan. Kaya nga nandoon na i-desire din ni Elisha na maging mahayos. Akalain nyo po, ang hindi lang double portion of the Spirit ang natanggap ni Elisha. Mamaya meron po tayong pag-uusapan, no, na napakaganda na maging simbolo ito. Alam nyo, bagay na bagay po ito sa mga tatay. Kaya sa mga tatay na nakikinig po ngayon, makinig po kayo ng maigi. No? Napakaganda po nito mga kapatid sapagkat isang bagay ang ibinigay ni Elijah kay Elisha na kung saan yun ang naging simbolo ng authority. Kaya mamaya po, maya ay antabayanan nyo po yan. Kaya nga sabi dito mga kapatid, dito po sa ating pong usapin ngayon, no? Sabi ko nga, it is the talk of the mentor and the protege, na kung saan makikita natin dito yung isang may dalawang bagay. Unang-una, pinakita dito ni Elijah ang mentorship, na kung saan yung instruction to anoint Elisha as his successor nagsimbolo po yun ng malaking epekto sa buhay ni Elisha. No, kasi pambira pag tinanong mo si Elijah, baka pwede naman sabihin ni Elijah baka kaya lang to nagko-close sa akin kasi may kailangan lang to may inaasahan lang ito kaya to naging close sa akin. Pero hindi po nag-isip ng ganun si Elijah. Alam niyo po kung bakit, kung anong inisip ni Elijah? Ang tanging inisip ni Elijah, mga kapatid, is this: ibinigay yan ng Panginoon sa akin. Kaya sa mga fathers na nakikinig ngayon, huwag kayong magdalawang isip sa pagmi-mentor ng pamilya ninyo sapagkat sila ang ibinigay ng Diyos sa inyo. Yeah? Huwag kayong magdadalawang isip na turuan si nanay, turuan si tata, si kuya, turuan si ate, turuan ang inyong mga anak, turuan ang iyong asawa. Bakit? Sapagkat sila ang mga tao na ibinigay ng Diyos sa inyo. Elisha was assigned by God to Elijah. Inassign ng Diyos si Elisha kay Elijah. Kaya nga si Elijah hindi nag-atubili na i-train si Elisha. Kaya nga hindi na siya nag-isip na sabi niya, kaya lang naman siguro sunod sa akin kasi baka may kailangan ito. Siyempre, sikat akong tao tumalo ko ng 400 prophets of Baal sikat akong tao, maraming miracles ang nagawa ang buhay ko. Yun na lang isa na walang-wala na sa buhay nung inalagaan niya ako, pinagpala siya ng Diyos dahil sa akin yun. Baka kaya lang humahabol to si Elisha dahil sa mga ganun. Hindi na po nag-isip ng ganun si Elijah, mga kapatid. Bagkus ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya kay Elisha dahil alam ni Elijah na si Elisha ay binigay ng Diyos sa kanya. Kaya para alam niyo po, nakakalungkot lang kasi minsan, Sir Rudy, Sir Noel, sa usapang pamilya, hindi na napapansin ng mga katatayan ngayon. Kaya again, sabi ko nga po, ang hangarin ng programa na ito ay parang gisingin lang namin ngayon. It's just to encourage. We're not imposing our opinion sa inyo. Kung ayaw ninyo, malaya nyong gawin. Malaya nyong gawin ang gusto ninyo. You have your choice. No? But again, sabi ko nga po, sayang sapagkat salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Paring may maririnig mo kayo dito na hindi kayo sasang-ayon, hindi kayo masakit pakinggan sa inyo, pero alam ko po na salita ng Diyos ang gagalaw. By the way, Sir Rudy, Sir Noel, kasama na natin ngayon si Pastor Dexter. Pastor Dexter, magandang tanghali po sa inyo, Pastor Dexter. Yes, sir. Magandang tanghali din, Sir Maki, Sir Rudy, and Sir Noel. Amen. At salamat sa muli niyong pagtanggap sa akin dyan. Amen. Maraming sa lahat na nakikinig,
manatiling tayo sa ating pakikinig. Marami tayong mapupulot yan dito. Man, Thank you, sir. maraming na kami sa inyo last Friday, Pastor Dex. Kaya marami na kami sa inyo last Friday. Kaya ngayon kasama Yes, natin sir. bumalik si Pastor Dex. Ang ating pong Yes, pinag-uusapan, sir. Thank you, Pastor sir. Dex, ay pinapalakas natin yung istorya ni Elijah at ni Elisha sapagkat sabi ko nga bilang isang tatay ay napakaganda itong halimbawa na hindi nag-atubili si Elijah na turuan si Elisha sapagkat siya ay naniniwala na ibinigay ng Diyos si Elisha para kay Elijah. No? Diyos ang nagbigay niya. Kaya nga alam nyo, nakakalungkot kasi tulad ng sinasabi ko po, Pastor Dexter, Sir Rudy and Sir Noel, ang nakakalungkot, tahimik na ang mga tatay ngayon sapagkat tanggap na nila ang sitwasyon na mas marami at mas matalino ang kanilang anak. It's because of the social media. No, pansin mo ngayon, pambira, nandoon yung, ito po, to be honest, hindi ko naman po ito sasabihin out of bragging, kundi sasabihin ko po ito na to watch out din sa mga anak na nakikinig ngayon. Di ba? At sa mga tatay din naman na nakikinig ngayon, huwag nyo rin po pahintulutan na dumating sa tagpo na ganito. As you all know, nahasa naman pong sinasabi ng ating pastor yan, na hindi siya masyadong marunong sa gadgets. Diba? At dumarating mo, minsan tatawag yan, Mac, ano nangyari dito? At baka pwede mo akong turuan pagdating sa bagay na ito. No? At pwede mo akong tulungan. And then, nandoon naman yung tulong natin pagdating sa bagay na yan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, again, sa biyaya lang ng Panginoon, it is only by the grace of God, na Sir Rudy, Sir Noel, and Pastor Dexter, salamat lang sa Panginoon, na hindi ko yun inisip na lisensya para magmagaling sa tatay ko. Yeah. Di ba? That's right. Kasi alam nyo, mahirap yan lalo na, iba yung pag nilapitan ka na, paturo naman. Aba? Ibang usapan yon pag ginanong ka. Kahit sa aspeto ng buhay, di po ba? Pero sa pamilya, huwag tayong papayag na ganun. Kaya sa mga tatay na nakikinig ngayon, yes, sabihin natin, although nandun na yung knowledge nila about, sa totoo lang, ako rin naman po, hindi ko rin naman alam talaga kung gaano kalalim. Tanungin mo yung panahon ngayon. Yan, makakahanap ka ng sagot. Pero, the point here is this. Tingnan niyo po. Si Elisha at sa tagpo ni Elisha at saka ni Elijah, pwedeng sabihin, Sir Noel, ni Elisha na tapos na istorya mo, ako naman. Pero ang magandang makikita mo kay Elisha, hindi siya nagganon. Hindi siya nagmayabang. Kundi ito naman si Elijah ay hindi nag-atubili na ituro siya. Maaring sa isip ni Elijah, maaring mas may alam na to sa akin ngayon. Kasi henerasyon niya na to Ako, palipas na ako. Kalahin mo, susunduin na nga ako. Susunduin na nga ako pero kita nyo po, ibinigay lahat ni Elijah ang dapat matutunan ni Elisha. Diretsuhin ko na doon sa sinasabi ko po kanina. Makikita nyo po ang mentorship kay Elijah na kung saan hindi siya nag-atubili na, sige, tuturuan kita. Hindi na ako mag-iisip, hindi siya nag-isip ng kung ano-anong bagay, kundi tuturuan kita. Bakit? Alam niya na yan, si Elisha ay binigay ng Diyos para sa kanya. That is mentorship. Secondly, discipleship. Si Elisha ay naging disciple ni Elijah. Pero makikita niyo po, inanoint niya, hindi lang basta disciple, kundi inanoint niya as successor. Na ano mo ibig sabihin pag sinabi natin successor? Na lahat ng nasa atin, ipapasa natin yan sa kanila. Ipapasa natin lahat ng meron si Elijah, ipapasa niya kay Elisha. Alam niyo po ba that is discipleship? You are giving yourself wholly sa isang tao. Particularly sa lahat ng natutunan mo. Ibibigay mo lahat-lahat. Ako po ang teacher ng discipleship sa ating pong sa ating pong PSS. Ano po? By the way, available pala yan, sir. Ang discipleship, available yan sa short-term course next sem. Pwede niyong pasukan yan sa STC. May kita niyo po, nandoon, you are giving yourself wholly to another person. That is discipleship. Ano po yan Despite of all the odds.
kahit anong mangyari, kahit ano man ang nandiyan dyan, you will give yourself to it. You will give yourself to that person na kung saan alam mong makakatulong sa kanya. That is discipleship. Kaya nga, si Elijah, ibinigay niya ng buong buo. Kaya yan yung sinasabi ko ngayon, Sir Rudy, Sir Noel. Dahil sa alam ng mga kabataan ngayon, ng mga anak pagdating sa social media, nagdadalawang isip ang mga tatay na ibigay ang kanilang lahat. Bakit? Sapagkat naniniwala sila, paano ko ibibigay yan lahat na yan? Mukhang hindi naman, mukhang hindi iepekto yung aking mga ituturo dyan kasi mas marami nang alam yan sa akin. Kaya nga gano'n na lang ang payo ng isang tatay sa kanyang anak in the book of Proverbs na sabi niya, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Bakit? Sapagkat naniniwala siya na yan ang makakatulong sa'yo. Kaya gano'n yung nangyari kay Elijah, sir. Ibinigay niya talaga lahat. Kaya nga isa pa na makikita mo kay Elijah, loyalty and dedication. Yung katapatan ni Elijah sa trabahong ibinigay sa Diyos, hindi sa tao ha, sa katapatan ni Elijah na ibinigay niya, sa katapatan ni Elijah sa binigay na trabaho ng Diyos sa kanya. Fathers, yan po ang pinakamagandang tandaan ngayon. Maging tapat tayo, maging loyal tayo sa trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag natin papabayaan. Kasi pag pinabayaan natin ang trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi lang po tayo ang maapektuhan, kundi ang ating pong buong pamilya. Secondly, yung dedication. Dapat maging dedicated tayo sa pagtuturo. Talagang i-demonstrate ni Elijah yung unwavering loyalty niya kay Elisha. Bakit? Kasi loyal si Elijah doon sa trabaho ibinigay sa kanya ng Panginoon. Then, ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Alam niyo po, ang pinakamaganda sa tagpo ng dalawa is the passing of the mantle. Yung mantle. Na kung saan, simbolo po yun ng ng authority. Na kung saan, symbolizing the prophetic authority na yun ang trabaho ni Elijah. Diba? Kita niyo po kung susunod-sunodin po natin hanggang sa double portion of the Spirit. Walang pag-aatubili, wala kayong makikitang pag-aatubili kay Elijah na nagdalawang isip man lang sana siya. Teka lang, mayaman to Bakit lalapit sa akin ito? Ako'y minsan nagtago sa kuweba. Minsan nga ako naubusan ng pagkain, nang hingi pa ako sa babaeng walang-wala rin. Di ba? Lahat yan naranasan ko. Pero nung may ibinigay na tao ang Diyos kay Elijah, without any salita o anuman ang masasabi ni Elijah, wala po tayo narinig kay Elijah. Bagos, ang ginawa ni Elijah kay Elisha, he trained Elisha well. Spiritually, lahat, physically, tinrain niya si Elijah. Kaya nga lahat ay ibinigay. Ibinigay ni Elijah kay Elisha. Tingnan niyo po, fathers, sabi ko nga po it's all about mentorship. If we will be honest to ourselves, ano na ang mga naibigay natin sa ating pamilya? Ikaw man ay nagsisimula pa lang, o ikaw na ay matagal. Narinig niyo po kay Sir Rudy, kay Sir Noel, hindi usapan ang pagiging matagal at pagiging veterano mo sa pagiging pamilyado. Ang usapin dito, ano na ang naipasa mo sa pamilya mo? Di ba? Ikaw ba ay nag-aalangan? Alam niyo po, nakita ko si Rudy sa tagpo ni Elijah at ni Elisha. Isang pag-aalangan lang. Walang Elisha na mangyayari. Isang pag-aalangan lang. Isang pag-aalangan lang ni Elijah, walang successor si Elijah. Pero tingnan niyo po, walang pag-aalinlangan, tinuruan ni Elijah si Elisha, kaya meron siyang maayos na successor. Sabi nga ni Sir Noel kaya gano'n na lang niya turuan ang kanyang anak, ang mga anak niya at ang kanyang pamilya. Kasi alam ni Sir Noel na hindi naman siya panghabang buhay-buhay sa ibabaw ng lupa na ito. Balang araw, lilisanin po natin ang ibabaw ng lupa na ito. Ano ang maiiwan natin sa pamilya natin? Yun ang pinakamaganda. Do they have the double portion of our spirit bilang isang tatay?
yung blessing ba ay nandoon pa rin sa kanila? Yung tagpo ba ng buhay natin na kung saan hindi tayo nag-atubili na bigyan na ibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan at hindi gusto. Di ba? Abay, tingnan nyo, isa sa mga kagandahan po dito, Sir Rudy, Pastor Dexter, Sir Noel, ibinigay ni Elijah yung kailangan ni Elisha. Hindi niya ibinigay yung gusto ni Elisha. Oh. Bagamat ang hiningi ni gusto ni Elisha, yung double portion of spirit ni Elijah, ibinigay ni Elijah sapagkat alam ni Elijah na yun din ang kailangan ni Elisha. So hindi talaga nagbigay si Elijah ng yung tipong may iniwan si Elijah kay Elisha, pero talagang solidong magagamit ni Elisha. Hindi yung ikakapahamak ni Elisha. Diba? Bakit talagang ang ibinigay ni Elijah kay Elisha ay yung kailangan ni Elisha. Kaya nga makikita nyo po, sa essence ng pagtuturo at ng kanyang tinuruan, nagtrabaho sila parehas. Nagtrabaho sila parehas with the mentor, with the side of the mentor, ibinigay niya yung kanyang kaalaman, yung knowledge at experience niya, at doon naman sa side ni Elisha, natuto siya, lumago siya, and later on, he carries the legacy of Elijah. Oh, kita niyo po, ganyan ang nangyari sa buhay ni Elijah at ni Elisha. Ngayon, fathers, the question is this. Ano na ang naibigay mo? Ano na ang naituro mo sa iyong pamilya? Did you give them what they need? Or you continue to give them what they want? Pagkaiba yun. Parang kahapon talagang nanonood ako ng plenary session. Medyo maganda yung banata ng mga senador Oh, talagang inisa-isa nila Magkaiba yan. Ito ang ibig sabihin yan at ito naman ang ibig sabihin yan. Alin ba talaga dyan? Ganon din sa atin. Oh, hindi porket ibinigay mo ang cellphone, kailangan. Oh, di ba? Kailangan. Ako naniniwala, sir, kailangan ng cellphone. Pero, yun ba, kaya gusto nila ng cellphone at ako naman naniniwala na kailangan nila ang cellphone. Pero sa paanong pamamaraan mo yan ibinigay? Dahil ba gusto nila o dahil ba kailangan nila? Yan ang magandang katanungan dyan. Kaya sa lahat ng mga tatay na nakikinig po ngayon, ang pinakamaganda na makita po natin ngayon, ano na naibigay natin sa ating pamilya? Nakakalungkot. Nakakalungkot lang pong isipin na minsan, mas marami nang nabibigay ang mga bagay na ito. Mas marami na itong nabibigay kay nanay, sa anak na panganay, at sa anak na bunso. Mas malaki lagi yung sa bunso Di ba? Ano na, mas marami na naibigay ang mga yan kaysa sa isang tatay na nagpagal para sa mga yan. Di ba? Akalain nyo, kaya alam ko ng mga tatay, saludo po ako sa inyo Pag usapang trabaho, pambihira naman, talagang ibibigay nyo ang lahat-lahat No, para lang ma-provide ang pangangailangan ng pamilya ninyo. Pero tandaan nyo po, ang pinakamagandang pagpagalan ng isang tatay ay yung maipapasa niya sa kanyang pamilya. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Sir Rudy, Sir Noel, and Pastor Dexter, the floor is yours. Ay, salamat, Brother Noel, Brother Mama Maki. At thank you, Sir Noel. At inunahan ko na kayo, Pastor Dexter. Kasi baka hindi ako matirahan ng oras at hindi ako makapagtanghalian. Okay? Alam nyo naman, no work, no eat dito sa atin. Prinsipyo. Sige, ubusin mo na. Sa magandang tanghali po sa lahat ng ating mga viewers. Sa talakayan po natin patungkol kay Elijah at kay Elisha ay napakagandang kwento. At sabi nga ni Sir Maki, ito yung discipler at yung disciple. Napakaganda po. At walang pagkakaiba po yan sa paghahambing ng isang tatay at anak. Yun. Pero ang pinakabuod ng kwento ay kung paano tinuruan ni Elijah at paano tumanggap ng turo itong si Elisha. Which is, sa lahat ng anggulo ay applicable po ang mga bagay na ito. Amen. At yun ang napakahalaga. Ako, masasabi ko, meron akong Elijah ng buhay. Meron akong Elijah sa buhay ko, and that is our pastor. Sapagkat
pagdating sa application ng bagay na ito, masasabi ko na talagang napakahalaga na natuto ako at tinanggap ko yung bawat aral na itinuturo ng aking pastor. Yun yung pinakamahalaga doon. Sapagkat katulad ko ngayon bilang Elijah ng pamilya ko, ipapasa ko rin kasi ito sa pamilya ko, sa aking anak. Amen? At hindi lang yun. Magiging kapaki-pakinabang din ito dahil ako'y manggagawa ng Panginoon, ipapasa ko rin at gagawin ko rin ito sa mga dinidisciple ko. Amen? So talagang kapaki-pakinabang ang bawat bagay. Kaya nga napakahalaga ng ganitong aral sapagkat dito masasalamin mo, ganito ang proseso, ganito ang formula na gusto ng Panginoon. Yeah. Amen? Kaya kung mapapansin natin, meron talagang authority na tao na itinalaga ang Panginoon sa Kanya. Kaya hindi mo po pwedeng baliwalain. Katulad ng isang tatay at anak, nararapat lang talaga na yung anak susunod talaga sa kanyang tatay. Amen? At gayon din naman, ako bilang manggagawa, normal lang din naman na dahil membro ako ng simbahang ito at si pastor ay kinikilala ko talagang pastor ko, ay dapat lang na susundin ko rin yung mga aral na kanyang ginagawa o tinuturo sa akin. Sapagkat pakikinabangan ko yun eh. Pakikinabangan ko yun. At masasabi ko na kapag ganun ang ginawa ko, ay talagang katulad ng nangyari kay Elijah at kay Elisha, ay ako rin naman ay maiimpluwensyahan at magkakaroon, at sa biyaya nga ng Panginoon, ako naman ay nagkaroon na rin ng authority sapagkat ipinasa na sa akin eh. Ano po? Ipinasa na sa atin ang authority at nararapat nating i-practice po yung bagay na yon. Amen? So, bilang tatay, dako po ako sa pagiging tatay ko. Kasi may mga anak ako eh. Usaping pang tatay itong labanan natin ngayon eh. May mga anak ako. Mahalaga na, sabi nga ni Sir Maki, ay maturuan ko na mabuti. Ma-duplicate o masabi nating maging siya ako. Ano? Maturo ko sa kanya yung meron ako. At ang pinakamasarap sa lahat na nanasain talaga dapat ng isang tinuturuan ay hindi yung ari-arian, kundi yung spirit na meron tayo. Amen? Mahalaga yun eh. Isipin mo yung hinangad ni Elisha na give me thy double spirit. Ay, isipin mo yan. Ay, sabi nga ni Elijah, aba, mahirap na bagay yan. Yeah. Aba, binanggit niya rito eh. That is a hard thing. Sabi niya, talagang napakatindi ng hininga eh. Pero, gayon pa man, ipinagkaloob niya, ibinigay niya. Which is, eto mga kapatid, napakahalaga kasi yung legacy na ibibigay mo o iiwanan mo sa iyong pamilya ay nararapat lamang ipagpatuloy. Amen? Apay, napakaganda. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, nung hiningi niya yung double portion, ay hindi para gamitin sa masama, kundi ipagpatuloy yung mga bagay na inumpisahan na at nakita na ni Elisha. Mga kapatid, at itong pinakamaganda doon, yung double portion na yun ay gagamitin para mas lalo pang mapangasiwaan at maging epektibo si Elisha na tagapangasiwa sa iniwan ni Elijah. Amen? So yun yung pinaka-the best doon, mga kapatid. Alam nyo, naririnig ko to kay pastor eh. Ang sabi ng ating pastor, nag-e-expect ako sa aking mga anak ng ganito kasi naituro ko na sa kanila. At kung ano ang napala ko ngayon, more than pa dapat ang mapala nila, bunga na meron nang nagturo sa kanila. Amen. At kinalakihan nila yung ganitong gawain. Amen. Kaya ganun din naman ako, mga kapatid, sa aking mga anak. Nung ako ay pumarito sa simbahan, ay wala talaga akong alam. At ang ginawa ko, tumanggap ako ng turo, sinikap kong matuto, at gayon din naman dinala ko yung aking pamilya upang lahat kami ay makinabang ng mga aral na ito. At sa biyaya ng Panginoon, sa paninindigan bilang tatay, iprinactice natin yan sa loob ng tahanan. At ako naman bilang tatay ngayon, ay nag-e-expect din na mas malaki. Kasi kung yung tiwala ko noon ay nagsimula ako sa ganitong edad,
Sabi nga, nagsimula ako, magulo na buhay ko eh. Samantalang sila, nagsimula sila nang hindi na nila naranasan yung naranasan kong kalukuhan. So meron talagang i-expect tayo na mas malaki pa dapat na magagawa. So yun yung pinaka-the best doon. Kaya nga kailangan natin na maipasa sa kanila yung katangian o yung espiritu na meron tayo, mga kapatid. Sabi nga ni Sir Maki kanina, bungad niya, ang mahirap sa lahat, ang ari-arian, ang pinag-iinteresan. Yun ang pinag-aaway-awayan. Wala naman lang nag-away-away na sana minanako ang ugali ni Papa. Sana naman ako yung espiritu ni Papa pagdating sa ganitong pananaw. Wala man lang. Pero pinaka-the best, mga kapatid, yung makuha natin yung ganong klaseng spirit. Na pagdating kasi, ito, mga kapatid, tandaan natin na si Elisha dumikit kay Elijah hindi dahilan sa yaman, kundi dahilan sa Panginoon. Meron talagang sabi nga, talagang gusto niya rin kasi para sa Panginoon eh. Gusto niya rin ang gawain ng Panginoon. Abay, isipin nyo ito, kakaibang klase ito, kapatid, kakaibang klase. Hindi siya dumikit kasi may iba ipamamana ito, may ipamamana itong bagay. Wala, hindi. Pero talagang dahil espiritu talaga, dahil ang gusto niya, pagkatiwalaan din siya ng Panginoon katulad ng pagtitiwala ng Panginoon kay Elijah. Yun yung pinaka-the best doon, mga kapatid. At ako masasabi ko na yun dapat ang inahabol o dapat nating maipasa sa ating mga anak. In fact, mga kapatid, dito sa verse number 15, maliwanag ang sabi rito, and when the sons of the prophets which were to view at Jericho show him, they said, the spirit of Elijah that rest on Elisha. Isipin mo abay nanangan ng espiritu ni Elijah kay Elisha. Makita nila, ibig sabihin talagang may influence, talagang makita mo na tinanggap talaga as in nasasalamin na ito si Elisha, talagang nasakikita ko si Elijah sa kanya. Hindi po ba napakaganda? Ano ba meron kay Elijah? May mataas na pagrespeto sa Panginoon. May mataas na pananampalataya sa Panginoon. May talagang makikita mo ang Panginoon sa buhay ni Elijah. Wow, napakaganda, Mga tatay, pambihira, sana naman kanya naman naririnig natin sa mga anak din natin, Sa napakaganda. Kaya, mga tatay, huwag tayong magsawa sa ganitong bagay. Tandaan natin ang kasabihan na ang opportunity ay lumilipas at nawawala. Kung habang meron pa po tayong opportunity para turuan sila at sila naman ay natuturuan pa, samantalahin na natin yung pagkakataon habang nasa silong pa sila ng bubong ng bahay natin. Ituro na natin sa kanila yung dapat nating ituro. Sapagkat alam natin na katulad ni Elijah, nasabi niya kay Elisha, abay ako'y aalis na. Mihira. Alam niya na talagang isang araw, iiwanan kita, aalis ako. Isipin mo, mga kapatid, dapat aware tayo na isang araw iiwanan din natin ang ating mga anak, ang ating pamilya. Kaya nararapat lamang na kung anuman ang meron tayo, ay makitaan natin na marunong silang mga siwa sa mga bagay-bagay o meron makita sa kanila yung katangian talaga natin. Doon yung pinaka-the best. Kaya nga, alam nyo, yung sabi nga nila, eto, Laurena to. Kita kasi Laurena Hindi sa apelyido. May sinusundan. May marka. Mga kapatid, yun yung sinasabi kanina na kung anak ka ng Diyos, makita talaga yung pagiging anak mo ng Diyos. Yun ang pinaka-the best doon Kaya, makita kung sinasabi natin Kristiyano tayo, makita talaga dapat sa buhay natin si Kristo. Yun ang pinaka-importante. Kaya, mga tatay, mga magulang, mga anak, yung opportunity ito ay huwag nyo pong baliwalain. I-grab na natin, turuan natin ang ating mga anak habang may panahon, may pagkakataon, upang sa ganon, kung sakaling dumating man ang panahon na tayo ay aalis na rin, ay hindi tayo mangangamba o hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating ginawa na mga pagpapagal.
So that's it, mga tatay. Alam ko may dalawa pang magsasalita. At back to you, Brother Maki. Amen. Thank you po, Sir Rudy. Napakaganda ng ibinahagi ni Sir Rudy. Ito yung sinasabi ko, Sir Rudy, na hindi lang marami nag-iisip na tatay siguro ngayon na magpursige para may maibigay ka. Diba? Pero ang nakakalungkot nga po doon, nagpagal ka sa, di ko po alam kung sa inyo ko narinig, okay, Pastor, dito rin sa programa na Baptist Lunch na, nagpagal ka para sirain ka. Diba? Nagpagal ka para sirain. Kaya yung sinasabi ni Sir Rudy, na may kita nyo dito, parang yung huli ko po sinabi kanina, yung trabaho ng disciple at ng discipler. Sa part ng discipler, ibinigay niya ang lahat. Sa part ng disciple, dapat may makita din. Diba? Pero nakakalungkot doon, minsan, nasisisi ang disciple dahil walang nakita sa kanya. Ang tanong nga, yun ba nga ang naipasa mo talaga? Yan ang kaganda. Sir Noel. Amen. Maraming salamat, Sir Maki, at salamat din, Sir Rudy, sa isang napakagandang salita na yun yung ibinahagi sa ating usapin ngayong tanghaling to. At tunay nga po, at napakahalaga yung mentoring. Ano? Kaya sabi nga rito ni Sir Graymon Agboon, sabi rito, as mentors, we must be attentive to every detail to ensure our mentees gain clear understanding. Ano po? At alam niyo po, tulad nga po lagi ng sinasabi ng ating mahal na pastor na ang unang ministry natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay yung ating pamilya. At bilang mentor, no? Bilang tagapagpayo, ay maging masigasig nawa tayo na turuan ang ating mga disciples, yung ating family, ng patungkol sa salita ng Diyos. At napakahalaga, mga kapatid, yung pagsunod sa Diyos upang yung ating mga pinagpapagalan, yung binibigyan natin ng oras, ay hindi yun yung ating ikapapahamak, sabi nga ni Sir Maki kanina. At yun po yung pinaka-common na nangyayari po sa atin sa panahon ngayon na sa mga tatay talaga ay ibinibigay nila talaga yung oras, yung buong yung kalakasan nila sa mga bagay na pangangailangan sa loob ng tahanan. Ngunit alam niyo po, mga kapatid, ang dapat po pangunahin na makita po sa atin ng ating pamilya, no? Yung pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Yung pagsunod natin at kung papaano natin i-apply yung salita ng Diyos. Kaya nga, mahirap magturo or mahirap magpayo kung hindi nila nakikita sa ating buhay. Kaya nga dapat makikita na ng ating mga anak, ng ating may bahay, yung talagang buong pusong pagtitiwala natin sa Diyos. At tignan nyo, mga kapatid, napakatalino ni Elisha. No? Napakatalino ni Elisha. At bihira po sa mga tao na kapag tinanong kung anong gusto niyang ibigay, no, ay bihira po yung hihingin niya yung double portion ng kanyang pagkatao. Ano po? Bakit yun po yung nakikita niya? Kasi nakikita niya talaga yung pagsunod ni Elijah sa Panginoon ay talagang na-encourage si Elisha. Bagamat si Elisha, tingnan mo, kung sa mga material na bagay, mga kapatid, palagay ko, wala nang ibang hihingin pa o kakailanganin pa si Elisha. Pero alam niyo po ang nakakatuwa dito sa tagpo na ito, yung pagkatao ni Elijah ang kanyang hiningi. At alam niyo po, kahit sa ating pamilya, ano po, maaari, pag tinanong natin ang ating mga anak, ay bihira yung magsasabi na, paano tayo pinagpala? At bihira rin sa tatay na sasabihin ang sekreto ng pagpapala na talagang ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos.
Ano po? Ang kaayusan ng buhay ay sa Diyos. At ito ay sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. At alam niyo po, sa atin, hindi naman po ligid sa ating kaalaman na talagang walang ibang ipinagmamalaki ang sanglibutan, kundi yung mga temporal na bagay. At huwag nawa tayong maging materialistic, mga kapatid. At tatandaan natin na dapat ang ituro natin sa ating pamilya ay yung talagang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil wala naman tayong sapat na kakayanan, mga kapatid. Sabi nga ni Sir Rudy rito, hubad tayong lahat na isinilang dito sa ibabaw ng mundong ito. Kaya ano ang aariin mo kung wala, sinilang ka ngang hubad? Sinilang ka namang wala eh. 'Di ba? Nagkataon lang na pinagpala ka ng Diyos. Dapat nga tatandaan natin na anytime, no? Anytime talagang kukuhain tayo ng Panginoon. At yung prinsipyo nga ng ating mahal na pastor dito, sabi nga ni pastor, kung halimbawa wala ako, ano ang gagawin mo? 'Di ba? Kaya nga hindi dapat maging dependent ang ating mga anak sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan. Wag dapat sila maging dependent kung ano ang meron tayo, kundi maging dependent sila, mga kapatid, sa Diyos. Dahil sa Diyos walang imposible, mga kapatid. Kita nyo nga, mula sa wala ay pinagpala tayo, di ba? Kaya dapat natin lagi nating itataas ang ating Panginoon Diyos sa buhay ng ating pamilya. Na kundi dahil sa Diyos ay wala tayo, wala itong mga bagay na ine-enjoy natin. Kaya nga napakahalaga talaga na mayroon talagang maggagabay sa atin. At kung kukuha man tayo ng gabay, ay yung gabay na eternal, na walang iba kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga ng church. No? Napakahalaga ng church sa isang pamilya. Alam niyo po, hindi po natin pwedeng iisang tabi ang simbahan pagdating po sa ating buhay. Kasi tulad nga ng sinasabi ng ating mahal na pastor, ang church ay isang learning institution. Learning institution. Kumbaga, hindi ito katulad ng mga ordinaryong eskwelahan, kundi ito yung eternal learning institution. No? Bakit? Pinag-uusapan dito ang salita ng Diyos. At ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Pag tayo, mga kapatid, ay nagiging malapit sa Diyos, no? Maging masunurin tayo sa Diyos, ay talagang makikita natin, may enjoy natin ang salita ng Diyos. At yun po dapat lagi ng makikita ng ating pamilya, yung talagang may kasiyahan tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. May kasiyahan tayo na ipamuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, busog na busog po tayo rito sa salita ng Diyos. Ang kakulangan na lang natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay ipabuhay natin yung salita ng Diyos. Alam niyo po, dapat pangunahan natin ang ating pamilya pagtungkol sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, dapat kapag tayo'y kinuha ng Panginoon, ay masasabi ng ating mga anak at ang ating may bahay na matindi talaga ang pananampalataya ni Papa. No? Matindi talaga ang pananampalataya ni Tatay. Ano po? Talagang makikita mo talaga kasi yun po yung mananatili sa kanila. Dahil yung pananampalataya po natin, yun po ang pinaka-importanting maipapamana natin sa ating mga pamilya. Ano po? Kaya nga, maging aware tayo, maging handa tayo, mga kapatid, sa mga bagay na ito, na kapag kinuha tayo ng ating Panginoon, ay yung ating mga anak at ang ating may bahay ay lumakad nawa sa salita ng Diyos at magkaroon ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga dito, mga kapatid, kapag ang ating mahal na pastor ay nangangaral ng salita ng Diyos, ay talagang huwag tayong ma-offend. No? Sabi nga ng ating mahal na pastor, bakit pag inaatake ang kasalanan
na-offend ka? Bakit kapag nasa presensya ka ng kasalanan, hindi ka na-offend? No? Abay, there's something wrong. Dapat siya sa atin natin talaga kung ano pa talaga yung ating katayuan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At mga kapatid, napakasarap. Napakasarap. Ako personally, napakasarap ng lumakad ayon sa salita ng Diyos. At hindi po expensive. No, hindi po expensive. Hindi magastos ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kung i-apply nyo lang, apply lang natin mga kapatid, yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating buhay, hindi po tayo mapapahamak. Hindi po tayo mapapahamak. At dapat yun po yung ating maipapayo, no? Maipapayo sa ating mga anak na talagang anak, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ang prinsipyo ng Diyos. Dahil kung hindi tayo lumakad sa salita ng Diyos, wala tayo mga kapatid. Mapapahamak at mapapahamak talaga tayo. Kaya kinakailangan talaga natin na pagtiyagaan. No? Pagtiyagaan, wala pong magic dito mga kapatid. Hindi po instant ang pagbabago. Hindi po instant ang pagmamatured natin sa salita ng Diyos. Kundi bilang isang ama ng tahanan, ay talagang pagtiyagaan natin mga kapatid. Habang sabi nga ni Sir Rudy, no? Sabi ni Sir Rudy, habang nasa bubong po sila ng ating bahay mga kapatid, pagtiyagaan natin. Kung pinagtiyagaaan natin yung ibang tao mga kapatid, mas higit pa natin, doblehin natin mga kapatid, na pagtiyagaan at turuan ang ating mga anak ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, ay umalis man tayo, kuhain man tayo ng ating Panginoon Diyos, ay hindi ka manghihinayang. No? Hindi ka mag-aalala. Dahil mayroon silang salita, mayroon silang prinsipyo ng salita ng Diyos na naiwanan mo. At of course, higit sa lahat, may alam kang isang simbahan na mangangalaga sa ating pamilya. At yun po yung napakahalaga mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan. Kaya ipakita natin, no? Patunayan natin sa ating pamilya na tayo mismo bilang itinalaga ng Diyos na leader ng ating tahanan ay talagang lumalakad tayo sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. Na yung ating pagtitiwala ay unang-una sa lahat ay ang Diyos, hindi ang tao at hindi yung mga material na bagay na kung saan yun yung ating tinatangkilik. Maraming salamat, Sir Maki. Amen, amen. Thank you po, Sir Noel. At bilang pang pinali, pang sabid sa lahat. Tawagin mo natin, Pastor Dexter. Pakinggan po natin si Pastor Dexter. Pastor Dexter, sir. Yes, sir. Sir Maki, once again, good afternoon po sa ating lahat. Si Rudy and Sir Noel. Tapos na, sir, Talagang ang titindi ng mga narinig mula sa inyo, no? Talagang, but ako naman, Sir Mac, no? Hindi naman tayo mahaba magsalita, but gusto ko lang palaging iwanan palagi ang ating mga listeners about dito sa ating pong pinag-uusapan. Okay? So now ako, personally, sabi ko nga, I'm not a perfect. No? Hindi ako perfecto. Tayo na magsasalita, hindi tayo perfecto sa lahat ng mga nakikinig, na mga katatayan, pamilya, mga bata, mga anak. Kami pong apat dito na inyong narinig, hindi kami perfecto. But nais lang namin kami ay mag-share about this topic nito, no? Alam mo, Sir Max, sa nakita ko kay Elisha kung bakit sabi niya, give me double portion of your spirit. Siguro talagang grabe ang kanyang nakita, no, kay Elijah before, because yun ang sinabi niya, no? Wala siyang ibang hiniling, hindi yung magandang spirit niya. Pagdating siguro talagang nakita niya kung paano siya sumunod sa Diyos, si Elijah, no? Kaya yun ang mga nakita ko doon na nakita ni Elisha kay Elijah. Kaya ganoon na lang, give me a double portion of your spirit, no? So talagang doon mo mapapansin na talagang ibang klase si Elijah nung sila ay nagkasama ni Elisha. Kaya dito sa atin din, sa kalagayan natin sa father, no, mga kapwa namin tatay,
ay tama yun, ang ating mga narinig, from si Maki, si Rudy, Sir Noel, na talagang habang tayo ay nabubuhay pa, na ay magandang tayo ay mayroong legacy na maalala din po yung ating mga anak at ang ating pamilya sa ginagawa natin. Na ito na lang din sa akin, no, palagi kong sinasabi yan kay Percy Jinggoy, no? Pastor Of Dex. course, kung mayroon mang Pastor palaging yes sir. Pastor Dex, pwede po bang maiangat-angat ang camera para makita ang kagwapuhan ninyo? Yan. Yan. Yes sir, okay, sir. Yan. Yung Okay, thank you sir. Kastilaloy. So, sa nakikita ko sir, gaya po sa akin, no, personally, itong ginagawa ko sa aking course, sabi nga kanina ni si Rudy, kung mayroon tayong Elijah, walang iba kundi ng ating mga pastor. At sa kalagayan ko rin ngayon, ay meron na rin akong Elisha na tinitrain, no, like Preach Jinggoy, no. Ako, palagi ko sinasabi kay Jinggoy yan, sabi ko, anak, ay hindi tayo palaging magkakasama. Sabi ko, lahat ng sinasabi ko sa iyo, yan ay tandaan mo palagi. Sapagkat mga maliit lang na bagay, dapat talagang ituro sa kanya. Siyempre, wala na siyang matatawag na tatay. Kung kami ay, of course, sabi nga ng dalawang kasama natin, ay lilipas tayo dito sa mundong ibabaw nito. Pero the question is, what is the legacy? Ano yung mariremember? Ano yung maalala sa iyo ng pamilya mo? Anong maalala sa iyo ng anak mo? Kung wala tayong naituro sa kanya. Kasi mabigat yun na para bang lilipas ang panahon na para bang, yun nga, kung ano yung nakita lang niya, tapos hindi wala kang naituro, then after that, nga yung iyong Elisha. So, kaya nga sa kapwa ko mga tatay, wag tayong maghinawa, wag tayong mapagod kung ano man ang dapat maituro talaga, especially of course sa Diyos, lahat ng natutunan natin from the Word of God, ayan ang talagang dapat na mai-relay natin sapagkat yan ang pinakamatinding legacy, alaala na maalala sa iyo ng iyong Elisha, ng iyong pamilya. Kaya kung tayo magpapabaya at mapagod tayo, now anong maalala sa atin? Kaya wala talaga. Kaya sa ating kapwa na pamilya, ito yung mga bagay na wag nating kakalimutan sapagkat meron tayong pattern, no? Ay palagay ko naman sa kalagayan natin sa ngayon ay bihira talaga yung magsasalita na ganoon. Ang madalas sabihin ng mga walang Diyos, walang salita ng Diyos, of course sasabihin ng iyong Elisha, pwede bang iiwan mo sa akin ng ganito material na bagay? Pero kay Elisha, hindi. Give me a double portion of your spirit. Diba? So doon mo parang makikita mo na talagang yung nakita ni Elisha kay Elijah sa kanyang pakikitungo din ni Elijah sa Diyos, ayun ang nakita ni Elisha. Kaya yun ang hiningi niya Pero kapatid, yan, medyo nawala po si Pastor Dexter. Ano po? Yan. Di tayo pa lang nawala. Yan. Anyways, alam nyo, totoo po ito. No? Napakaganda na sinasabi ni Pastor Dexter. It's all about yung paghanga ng discipler sa kanyang disciple. Alam nyo, totoo to, Sir Rudy, bilang pagtatapos muna dito sa ating programa. Totoo ito Sigurado yan ang pinakamagandang maiwan din sa mga tatay ngayon pong araw po na ito. Siguraduhin natin na darating sa punto ng buhay sa pagkakataon po natin na merong isang bagay na aasam-asamin ng ating pamilya na makuha sa atin bilang isang tatay. No? Napakaganda po yan. Kaya sa lahat-lahat ng ating po pinag-uusapan, ngayon pong araw po na ito, siguraduhin po natin na ang lahat ng mga bagay bilang isang tatay, lahat na nabibigay natin sa ating pong pamilya ay kahanga-hanga, hindi lang dahil sa presyo ng bagay na yan, sa pagkasikat ng bagay na yan, kundi sa nagagawa ng bagay na yan. Yun ang maganda po. Kasi minsan humahanga lang ang ating pamilya sapagkat mahal yan Humahanga yan, yung humahanga lang sila dahil sikat yung pinagbilhan yan.
sikat yung may-ari niyan. Pero dapat mapahanga natin ang ating pamilya sa mga binibigay natin dahil sa nagagawa ng bagay na yan. Yun ang pinakamaganda. Yan po dapat natin tandaan bilang isang tatay. Alright? So once again, ay maraming salamat po. At bago magtapos ang ating po programa po na ito, nais kong batiin ang isang happy birthday, isang magiting na tatay na nagsiselebrate ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Sir Rick Bondehar. Yan. Magkasunod kayo, Sir Rudy. Sir Rick. Yeah. Babatiin ko rin ng happy birthday si Brother Sam. Yan. Samuel Dirillo. Yan. Birthday niya ngayon. Si Brother Sam. Oh, wow, Yan. wow. At syempre, yung aming magiting na nanay sa aming area, si Ma'am Gemma Krampatanda. Yun. Amen, Happy birthday, amen. Ma'am. Happy birthday po sa lahat ng mga kapatiran natin nag-celebrate ng kanilang kaarawan sa oras po na ito, o sa araw po na ito. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat. And may God continually bless you all. Amen? At hanggang dyan po muna tayo. At Sir Noel. Sir Maki, Yes, sir. gusto ko rin batiin yung aking partner, si Sir Jun Santos. Siya po ay nagmamonitor ngayong tanghaling to. Maraming salamat, Brother Jun. At sana magkita ulit tayo. Okay, of course, maraming salamat mga kapatid sa pagsubaybay nyo ng programang ito. At naway nagbigay po kami ng pagpapala sa inyo. At tunay nga po yung sinasabi natin na kailangan natin na magpalakasan sa isa't isa bilang mga ama ng tahanan. So muli, maraming salamat at magandang tanghali. Sir Rudy. Amen. Thank you so much sa lahat ng mga viewers, listeners. At nawa ang programang ito ay na-challenge po kayo at nakatulong para sa ikabubuti pa po ng ating pamilya. Amen. God bless po sa inyong lahat. Amen, amen. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga sumubaybay ngayon sa ating pong programa. Maganda tanghali po sa inyo lahat at muli po tayo magkita-kita sa susunod na episode ng inyong pinaka-paboritong programa tuwing tanghali. This is the Baptist Lunch. On top of all this, all we can say is to God be the glory. Have a blessed day ahead. Bye-bye. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. But nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find. But when I found Jesus, something deep inside has said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you've found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me.
blessing after blessing. My life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me.